Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon ay taong mapagtiis. Al-mu'minus sabir, ang taong mapagtiis o ang taong nananampalataya na nagtitiis mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Unawain ang ating paksa mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sapagkat ang ating paksa sa ngayon ay sa pamamagitan ng isang kasaysayan, si Urwa bin Zubair. Bago natin babanggitin ang kasaysayan na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay pakinggan muna natin ang isang talata sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqarah na 153 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya, istainu bis sabri was salah, kayo ay maghingi ng tulong sa Allah sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal o pagsasagawa ng dasal. Pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghingi tayo ng tulong sa pamamagitan ng pagtitiis. Lagi nating isagawa ang pagtitiis. Gayon din mga kapatid, ang pagsasagawa ng tinatawag na pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw. Istainu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Katotohanan na ang Allah ay kasama ng mga taong mapagtiis o ang mga taong nagtitiis. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, narito ang kasaysayan ng taong mapagtiis, kasaysayan ni Urwa bin Zubair, na kung saan ay isang araw na pinatawag ni Walid bin Abdul Malik si Urwa bin Zubair, na si Walid ay nandoon sa Sham at si Urwa naman ay nasa Madina. Pinatawag ni Walid bin Abdul Malik si Urwa bin Zubair na bumisita sa kanya doon sa Sham. Sa araw na iyon mga kapatid ay naghanda na si Urwa na pupuntahan niya si Walid. Sinama ni Urwa ang kanyang anak na lalaki na ayon sa tagapagsalaysay iyon ang parabagang lagi niyang sinasama at malambing sa kanyang magulang. Sinama niya at habang nasa daan na si Urwa at ang kanyang anak, si Urwa ay tinamaan siya ng sakit. Napakasakit ang kanyang daliri sa paa, napakasakit at namamaga, hanggang sa si Urwa ay hindi na niya kayang lumakad. Nasadaan siya mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Binuhat siya ng mga tao at dinala nila kay Walid bin Abdul Malik si Urwa bin Zubair. Pagdating nila kay Walid bin Abdul Malik, ay nagulat si Walid dahil espesyal na kanyang bisita ay mayroong nangyari sa kanya, nagkasakit, nangangamba o nalulungkot si Walid bin Abdul Malik. Dahil dito ay pinatawag ni Walid bin Abdul Malik ang mga tanyag na mga manggagamot upang gamutin ang paa ni Urwa na namamaga na napakasakit. At dumating na ang maraming mga manggagamot, mga doktor, at nang makita nila, sinabi nila kay Walid bin Abdul Malik, ang tanging gamot lamang ito ay puputulin ang kanyang paa dito sa kanyang binti. Dahil dito ay nagtataka o nagugulat si Walid bin Abdul Malik na para bagang ayaw niyang ipaputol ang paa ni Urwa dahil bisita niya, na kung saan ay special na bisita niya, na nahihiya naman si Walid. Umalis siya, sabi niya, sa kanyang tahanan
malusog ang kanyang pangangatawan, at pag uwi naman niya ay mayroon ng pinsala, putol na ang kanyang paa, hanapan niyo ng paraan para hindi maputol ang kanyang paa. Sabi ng mga doktor, wala na pong lunas ito, kundi puputulin na ang kanyang paa dito sa kanyang binti. At kapag hindi yan naputol agad, kapag hindi maagapan agad, ay aakyat na ang kanyang sakit dyan sa kanyang tuhod, at aakyat na dito sa kanyang hita, at sa buong katawan niya ay lalaganap na ang kanyang sakit at ikamamatay na ni Urwa bin Zubair. Dahil dito ay narinig ni Walid, kinausap niya si Urwa bin Zubair kung ano ang desisyon ni Urwa bin Zubair. At nang malaman ito ni Urwa bin Zubair, kung gayon sabi ni Urwa bin Zubair na yun ang inyong pananaw, napuputulin na ang aking paa, ay gagawin nyo na. Wala nang problema sa akin. Kasaysayan ng pagputol ng paa ni Urwa bin Zubair. Sinabi ng mga manggagamot, sabi nila, Urwa bin Zubair, inumin mo ang gamot na ito. Anong gamot? Gamot na para mawala ng malay, para mawala ng isip. Tinanggihan ni Urwa. Sabi niya, iinumin ko ang gamot na yan para mawala ang aking isip, mawala ang koneksyon ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko yan iinumin. Kahit na masakit, hindi ko iinumin ang gamot na yan para lang mawala ang koneksyon ko. Pag gunita ko, pag alaala ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko yan iinumin. Sabi ng mga doktor, kung hindi mo iinumin ito, ay itong alak, uminom ka ng isang basong alak para hindi mo maramdaman ang hapdi, ang sakit. Sabi ni Urwa, papaano ko naman iinumin ang alak na yan na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tinanggihan pa rin ni Urwa bin Zubair ang pag-inom ng alak, mga kapatid. Subalit ano ang gagawin namin? Sabi ng mga doktor, tiyak na hindi mo makayanan na putulin namin ang iyong paa. Napakasakit, sabi ng mga doktor. Sabi ni Urwa bin Zubair, ayon sa ibang salaysay, hayaan nyo na lang ako na magdasal, at habang ako ay nagdarasal, isagawa nyo na ang pagputol nyo sa aking paa. Habang ako, sabi niya, ay nagdarasal, putulin nyo na ang aking paa. Si Urwa bin Zubair ay tumayo na siya at nagdasal na si Urwa bin Zubair. Kinalimutan niya ang lahat ng kanyang mga paligid. Kinalimutan niya ang lahat ng kanyang mga iniisip. Nag-concentrate siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang tanging iniisip lamang ni Urwa bin Zubair ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatayo siya, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na inaabangan na ng mga doktor o mga manggagamot dahil puputulin na nila ang kanyang paa. Dahil dito, mga kapatid, ay nang magpatira pa na si Urwa bin Zubair, nang magpatira pa at magsujud na, nilapitan na ng mga manggagamot at hinawakan na nila ang kanyang paa. Kinuha nila ang lagari at pinutol na nila ang paa ni Urwa bin Zubair. Si Urwa naman ay habang nagpapatira pa si Urwa, walang kilos si Urwa, hindi niya nararamdaman ang sakit dahil sa kanyang concentrate sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nang maputol na ang paa ni Urwa, mga kapatid, ay lumabas na ang dugo at binuhusan nila ng pinakuluhang mantika ang paa ni Urwa para matigil ang dugo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. At dahil sa init ng mantika na yun na pinakuluhan, hindi natiis ni Urwa, nawalan siya ng malay o di kaya ay nakatulog. Sa panahon na iyon, mga kapatid, dumating naman ang mga tauhan ni Walid bin Abdul Malik. At nang dumating ang mga tauhan ni Walid bin Abdul Malik, sinabi nila kay Walid bin Abdul Malik na ang anak ni Urwa bin Zubair ay namatay. Nang marinig ito ni Walid bin Abdul Malik, nalulungkot na si Walid kung ano na ang sasabihin niya kay Urwa. Nagising si Urwa, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Nilapitan na siya ni Walid bin Abdul Malik, nakikiramay sa pagtanggal o pagkaputol ng paa
ni Urwa bin Zubair. Subalit ano naman ang isinagot ni Urwa bin Zubair? Allahumma lakal hamd. O Allah, sabi niya, para lamang sa iyo ang pagpupuri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan na tayo ay nagmula sa Allah at babalik din tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man lang napansin ang mga tao kay Urwa bin Zubair, nalungkot. Maya-maya ay nakiramay naman si Walid. Sabi ni Walid, nakikiramay kami sa iyong anak. Sabi ni Urwa, ano ang nangyari sa aking anak? Sabi ni Walid bin Abdul Malik, namatay ang iyong anak. Sabi ni Urwa bin Zubair, Allahumma lakal hamd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pagtitiis ng isang tao, mga kapatid, na kung titingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, napakaraming mga pagsubok na dumarating sa atin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Halos minsan ay patong-patong na ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Dumarating sa atin na pagsubok sa ating mga trabaho, dumarating sa atin na pagsubok sa ating mga pamilya, dumarating sa atin na pagsubok sa ating bansa o sa ating lugar, mga trahedya na mga pagsubok na dumarating sa atin, nawawala ang ating kayamanan, nawawala ang ating mga magulang, mga anak, mga pamilya. Pagsubok na dito natin masusukat ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Takot, dumarating sa atin ang pagkatakot. Gutom, dumarating sa atin ang pagkagutom. Ang ating mga kayamanan, nawawala. Ang ating mga anak, nawawala. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ang mga tao na dumarating sa kanilang pagsubok, dumarating sa kanilang mga tukso, dumarating ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillah. Ang kanilang sasabihin, inna lillah, kami ay para sa Allah, kami ay nagmula sa Allah, wa inna ilayhi raji'un, at kami ay babalik din sa Kanya, babalik din sa Allah. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Kanila, umapa sa kanila ang salawatum min rabbihim wa rahmah. Ibig sabihin ay ang awa o habag. Wa ulaika humul muhtadun, at sila yaong mga pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tinanggap nila ang mga pagsubok, hindi sila magkukomplain. Kapag mayroong dumarating sa kanila ng mga pagsubok, hindi nila sinisisi ang kanilang relihiyon. Minsan kasi ay kapag pumasok na sa relihiyong Islam, ang tao na hindi Muslim, ang daming mga pagsubok na dumarating sa kanya. Pangungutya, marami na siyang maririnig na mga masasakit. Hanggang sa pati ang kanyang magulang, mawawala sa kanya dahil itatakwil siya ng kanyang magulang. Pati ang kanyang pamilya, mawawala sa kanya dahil itatakwil siya ng kanyang asawa, itatakwil siya ng kanyang kamag-anak. Mga pagsubok, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, subalit kung ito ay tinanggap niya na bukal sa kanyang kalooban, hindi niya sinisisi ang relihiyong Islam, hindi niya sinisisi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yaong mga tao na tunay na pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.